ng aking asawa, yung aking pong sweldo na munisipyo. Ginagawa ko po, nilulong ko sa bangko para maging negosyo namin. So, sobrang siyang araw po ay ang gabi ginagawa araw at ang araw ay araw pa rin. So, pag masipag, nagkakasakit. Sabi ko, narinig ko yun kay Ma'am Jen Montablan. Pag masipag, nagkakasakit. So, hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. Yes. Marami po kaming negosyong pinagdaanan. Kasi kunti nga po ang sweldo ng empleyado, tapos feeling ko po ba nung kaya napakasipag namin mag-asawa, buyer, may mga sakahan po kami ng palay, na mais, ng lahat po, coconut at saka kung ano-ano pa. Buti na lang po ako ay hindi pinapagalitan ng aming mayor. Sabi, tita, nasaan ka? At po sa sa Balintawak, biyahing saging. So, okay lang po kay mayor yun. Pagbalik mo, may pag-usapan tayo. So, kaya nagagawa ko po siya kasi diligent naman po ako sa aking trabaho. Kaya ang dami ko pong sideline. So, 2013 po, nag-resign po ako. Kasi po, terminal case na po ako. Yun po ang aking toxic waiter at saka walo po ang bukol ko sa deeg. Yes po. Stage 3 po siya. So, ang ginawa ko po, nag-resign po ako. Sabi ni Mayor, tita, hindi cancer ang sakit mo. Ang sakit mo sa utak, 65,000 sweldo mo, aalis ka. Sabi ko, Mayor, gusto ko pong madagtungan ang buhay ko. Wala po akong intention nun na hindi ko po kilala intra nung mag-resign po ako. Humawak lang po ako sa Panginoon na meron siyang ibibigay sa akin. Inialay ko po talaga siya, itong aking desisyon na yun sa Panginoon. So, 1 year po nagpagamot ako, UST, sa Lucena po, hindi na po ako kinaya. Nirefer na po ako sa UST Hospital, sa Heart Center. Ayaw ko pong magpa-opera. Napakarami po ng bukol ko, yung maliliit. Ititira yung malalaki tatanggalin sa operation. Hindi po ako pumayag. So, radiation po ang option ko. 6 months radiation, napakahirap po. Halos kalahating milyon po ang naubos namin. Nabinta po yung bahay namin sa bayan. Nabinta yung aming sinasakahan. Nabenta po yung aming truck na pinapabilihan po namin ng uling at saka ng nyug. So, nabenta po lahat. Gusto ko pong ibinta sana yung asawa ko, walang bumili. Kaya, na-introduce po sa akin ng intra, wala na po akong pambili. So, ang nangyari po, bumalik po ako ng bahay. Typhoon nyo lang po, natin ako. Check up lang po sana yun, pero ayaw na po akong palabasin ng hospital. Puoperahin na po ako. Sabi ko, doktora, ayaw ko magpa-opera. Mamamatay ako may bukod, pero hindi ako magpapa-opera. Bakit po ayaw ako magpa-opera? Ayaw ko po mamatay ng pangit. Pangit po, may butas din na nakain din na rin humihinga. Sabi ko, ayaw ko po. Mamamatay din lang naman ako bakit kahirapan ko pa yung sarili ko? So, hindi po. Umuwi ako sa bahay, sabi ng asawa ko, operahin ka. Yung natitira pa namin 2 hektarya na minanan niya sa tatay niya, ibibenta daw niya para lang operahin ako. Sabi ko, ayaw ko talaga. Pag daw hindi ako na-opera sa bahay ako namatay, baka siya ng aking mga kamag-anak. Sabi ko, nag-waiver po ako. Sabi ko, kasi hindi siya natutulog. Ikaw ba naman ang may katabing mamatay, makakatulog ka? Sabi ko, matulog ka na. Nag-waiver po ako. Ako si tita, ayaw ko magpa-opera. Pag ako namatay, walang kasalanan sa panyo. Lagi sa pulsa, pag nakaunat na ako, ipakita mo sa kanila. Yun. Kampante na yung asawa ko. So, tuwing nag-imagine ko ako, kasi 1 month na lang po natitira sa buhay ko, hirap na po akong huminga. Pag ako'y lumakad ng konti, kailangan buhatin mo na ako pabalik. Sabi ko kay Lord, dagdagin naman kahit 3 months pa ulit. 3 months na lang po kasi
So, pag humiling ka sa Panginoon, kailangan huwag mong hintayin, hahanapin mo. Action is the key. So yun. Pagdating ko sa munisipyo namin, oo, sabi ni, may mga instrumento pala siya. Sabi ni Emma Morales sa akin, yung akin pong kaibigan, Maring Emma, sabi, tita, ino nga yung intra, baka sakali. Sabi ko, bakit? Ay ako man din ay nadula sa CR. Nag-fracture po yung kanyang hip, saka yung tuhod, hindi po siya makalakad. Sabi niya, hindi na ako, nakakalakad na ako ngayon, sabi niya sa akin. Sabi ko, ang galing, nasaan yun? Nato sa bahay, kuhanin mo. So yun, nakita ko po yung bote na yun. Sabi ko, baka nakasakali kasi, pero magkaiba po kami ng sitwasyon. Sabi, Imam, magkano ito? 1,008. Diyos ko, wala po akong pera. 1,008. Ma'am, pwede bang 1,000 una? Ay, sige, pwede. Kaya lang, bayaran mo ko ng 800 pag naubos mo. Sabi ko, oo, sige na. So, ininom ko po siya. Sabi, kung may ginawa ko pakiramdam, sabi ng asawa ko, baka nga yan ang makatulong sa iyo. So, sabi tuwing naubos, 3 days lang po, ubos yung yung isang bote. Wala po akong pambili. Wala po nga po ang niyog. Sabi ko daw sa asawa, tiyan mo yung niyog, baka may matigas na. Mamutang ka sa kapitbahay. At ibili mo ulit ako para naging ang pakiramdam ko. To make the story short, naka 6 battles po ako. Biglang dumating po yung mas maraming anghel sa aking buhay. Ayaw ko po silang papuntahin sa bahay kasi sa mga napakiramdam ko, dumating din po sila. Sabi na sa may mga tao na andyan, pulang kotse, ang dami. Bakit ang ginagawa niyo yan dito? Sabi nila, ang dami po nila sinasabi sa akin, i-blurred ako, nasa tumba-tumba. Sabi niya, Ma'am, ito ang nanay ko, gumaling. Ma'am, ito yung, isa po yung si Father, si Servisor. Ma'am Tita, yung nanay ko, kumataw sa Mount Carmel, 5 days, walang buhay, walang pag-asa. Sabi ng doktor, dalhin sa ICU, ilagay sa bote ng Wilkins na sito, ilagay sa EGT. Nabuhay po yung 81 years old na nanay ni Father. Sabi ko, grabe naman. Tapos si doktora, kapatid ni Father, si Doktora Susan, sabi niya, ay ate tita, yung 5 bukol ko sa matres, nawala siya. Pag inom ko ng intra, lumabas mga ganyan. Sabi ko, grabe naman, pare naman ito, maniwala na lang kaya ako. Sabi ko, yung trust po baga. Sabi ko, oo, sige. Kaya lang, dapat ate tita, inom ka ng 1 bote isang araw. 1 bote isang araw, yun ang 1 bote, hindi ko kayang bayaran, 1 bote isang araw pa. Sabi ko, wala po akong ganyan. Pero tuwing ma-imagine ko po na mamamatay ako, parang gusto ko siyang gawan ng paraan. Sabi ko sa 1 bottle a day, kinumit ko po 56,000 in 1 month. Sabi ko, kung hindi ako gagaling, iyon naman kalahating milyon sa USD na ubos, mamamatay pa ako. Bakit naman magalit ako sa kanila kung hindi ako bumalik? Sabi ko po, baka na ako. So yun, tinanggap ko po, sabi, perma daw ako sa registration. Bakit po, perma? Ay, para po may discount ka. Ay, pumirma po ako, pero ang binili ko lang po ay 1 box that time. Ay, yung 1 box, hindi 5 po ang laman. Hindi 5 araw ko lang yun. So sabi ko doon sa asawa ko, mainom daw ako nito. Sabi niya, hala, baka mayaan. Pero kung sinabi ng asawa ko yun, isa tayo kukuha niya ng mahal niya. Hindi, duda na ako sa pagmamahal niya. Mahal ang Jomitra, ayaw ko. Baka may ganyan kayo, may future na po yan. Yan. Buti na lang po pumayag siya. Nagkaroon po ako ng pag-asa. Kaya doon sa mga prospective niyo, huwag niyong kwentahan ang may sakit. Grabe. Kahit isang balding intrang ipainom ninyo dyan, yan tatalab. Kasi siya na mismo ang nag-resist yung katawan niya. So ako po nagkaroon ng pag-asa kahit walang pera, sige. Yan, sabi ko, asawa, ibenta na natin itong bahay na ito para makainom ako ng maraming intra. May bahay ka nga, wala naman ako. Alam po ninyo, pumayag po uli siya. O, diba? Ay, Diyos ko, buti na lang. Pero tinawagan niya yung mga pamangkin ko doon sa abroad. Ay, alam po ninyo, iipunin pa yung 100,000 kasi nagsanda na po yung bahay na yun ng 400,000. Sabi ko, 500 na lang. Basta makabili lang ako ng marami. 100 iipunin pa. Isang buwan ang natitira sa akin. Hindi patay na ako.
Kaya nung nangyari, gagawa ako ng paraan. Mahihayin po yung asawa ko yung nagsalitang huli kanina. Magsalita lang, hindi kaya. Mahihayin siya. Ako ang gagawa ng paraan kasi ako yung may pangangailangan. Sabi ko sa sarili ko, ano kayang maganda? Ay, di naisip ko, tuwing ko kasi napapabayaan ko yung sarili ko. At makita po yung Catherine na iba ang katabi ng asawa ko pagpatay na ako. Gusto kong mabuhay! Sigurado yan. Sabi ko, gagawa ko ng paraan. Sabi, ano kaya? Tinawagan ko po yung office mate ko ng Aling Romasanta po pangalan. Forever grateful po ako din sa kanya, sa kanya Morales. Sabi ko, Aling, mahal mo ba ako? Oo naman, tita. Pag ako namatay, mag-aabuloy ka. Pwede ko naman magpapakamatay, pwede naman ma-opera, hindi naman ako nagaling doon sa ospital. Ang naganda ang pakiramdam ko doon sa intra, baka sakali, kaysa magbigay ka sa akin ng ulak-ulak, kape at ganyan, tapos magpatay na ako. Bigyan mo ako nito, pag ako'y nabuhay, babayaran kita, pag ako'y namatay, abuloy mo na. Alam po ninyo, sabi nung ni Aning, sige, kuhain din 5,000 at baka nga mamatay ka, konsensya ko pa. Effective. Sabi ko, oo. Kasi wala nang magpapautang man sa akin. At may babayad ko, mamatay ka nga at may babayad ko, di ako na last recourse naman. Sabi ko doon sa mga kapatid ko sa abroad, ang dami ko na rin po na mag-utang sa kanila. Ding, magkano ang pamasahe puntang Pilipinas? At 50 mil. Pag ako'y namatay, hindi niya makita ang bangkay ko kasi kinabukasan, libig na ako. Bigyan kintra, pag ako'y nabuhay, bayaran ko kayo bago namatay, abunan niya na. Yes. Buhay po ako. Gusto ko yung 65,000, 30 bottles of intra, 10 bottles of Nutria, 6 at fiber life po. Naubos ko yung sakit ko sa buong katawan. So, praise God. Opo, totoo po yun. Ikalawang buhay ko po ito ngayon. May purpose po ako. That time po, ako po yung leader sa pagpapagawa ng simbahan namin doon sa parokya po yun na na-create doon sa bundok. Na kung magsimba lang ang tao is 3 beses pag bininyagan, pag kinasal at pag namatay. So, kinaliit po namin yun. Ako po yung leader. Kinaliit ko pong iri. Walang mayor na magpatay doon. Tita, kisa na lang. Grabe. Ang daming nagmamahal po sa akin noon. Nabuo po yung bahay pare sa loob ng 6 months. Muntik na po akong mga ulit. Nagka-diabetes, nagka-bating, mga ganon. So, sabi ko, second life po talaga siya. And may purpose po talaga. So, yun po yun. Gumaling po ako 6 months, hindi po, meron pa po akong sakit sa puso, no? 65,000, hindi pa po lahat nasait. Sabi ng mga mentor ko, hindi ko po alam yung mentor, no? Sabi niya, Ate Tita, bili uli ng intra, kaya wala na po akong pambili. Gawin mo yung business. Hindi po ako marunong yan. Alam ko lang po magtinda at saka magkwenta ng pera na hindi akin. Ate Tita, punta ka ng Anong theater po yung pinuntahan ko. Nakita ko po kayo doon. Grabe, na-inspire po talaga ako. Sabi ko, anong klase kaya ito? Kasi bakit sila masasaya? Bakit sila mararami ang pera? Ay, bakit ako masipag naman ako, pero bakit mahirap ako? So, nag-desisyon po ako noon. Pagbalik ko po sa amin, tinanong ko po ulit yung asawa ko, ano ba gagawin yung business? Kasi naranasan na natin lahat. Bakit balik-balikan pa natin? Ito na lang yung hindi namin nararanasan. Sige, sabi niya, kung kaya mo, suportahan kita. Pero hindi ko kaya yan. Sabi, oo, magaling nga akong budget officer. Kahit hindi ko naman galingan dito, buhay natin yung inaayos natin. Diba? Ginalingan ko po. 4 months doing the business. My brand new car, pa po kami. Wow! Diba? Ay, di masaya na lalo yung asawa ko kasi dati yung may init na truck na nabinta na namin, siya po yung may malamig, naka-erect ko na po siya habang maghintay sa akin. At napakarami pong na-inspire dun sa amin po. Bundok Peninsula po yun. Sa amin na yun. Napakahirap po ng buhay doon ng daan.
So, yun, dire-diretso napakabuti po ng mga mentors ko sa pamumuno po ni GMT Jack Marasigan. First time ko po makita si GMT Russell. Gusto ko nang sumama sa kanila papunta sa Bicol. Sabi ko, grabe naman itong tao ito. Parang gusto ko lang magpaangkol sa kanya. Opo. So, GMT Russell po. So, nakilala ko na din po. Sinama na po ako niyan. So, grabing mag-alaga, magmahal po. Dito po sa lifestyles nakita yung totoong pamilya. So, salamat po kay GMT Mendoza. Napakagandang inspirasyon po ninyo para sa maraming tao. Ang tingin ko po sa inyo noon ay yung parang pumis po yung para sa ang dami pong nababago yung buhay pa. idol ko po kayo, GMT din. Opo, sabi ko mag-GMT din ako. Ito po ay simula ng paglalakbay ko. Simula po ito. 3 times po akong naging power leg. So, mahigit pong 500 yung mga tao na natouch ko po ang buhay. So, sabi niya, huwag na daw buhayin yung mga namatay na sumbi pag nabuhay. Pero marami po sa amin ngayon na active po na ngayon. Dati po silang members na, so pinapanood ko po ulit sila. Yung run ko po ng NMD, yung run ko po ng NMD, 3 buwan po yun after ng Baguio Summit. GMT Summit po. Talagang nag-desisyon, sabi ni Sir Jack, upo na. Hindi po upo. Hindi po ako upo. So yun, determination lang po talaga. Desisyon. Sabi ko, itutuloy ko na po ito kasi hindi na na-inspire sa akin yung pamilya ko. Nanay, tagal mo naman dyan. Sabi ko, so yun po yun. So, mga power next ko po, thank you so much sa mga sa awang ko at saka kay STD6PL Maria Pilar Ramos, ang teacher professor po. At sa lahat po ng mga downlines ko, crosslines ko, grabe, ang pagmamahal po dito sa lifestyles, walang kapara. So yun po yun. Sabi ko nga po kay Lord, kung saan mo po ako akayin, susunod ako. Kung saan mo po ako itanim, mamumuno po ako. To God be the glory. Thank you so much. Mga friends, thank you po.